Hello mga kapolitika, magandang araw muli sa inyo. Heto na naman tayo sa isang panibagong kwentuhan. At maraming salamat na muli sa pagtunghay dito sa aking YouTube channel. Please don't forget to like and subscribe for more videos. Ang ating pag-uusapan sa ngayon mga kapolitika is itong issue ni Kibuloy, which is today, February 21, ay naglabas nga ng statement, official statement itong si Kibuloy hinggil sa kanyang issue. Kung ating matatandaan is pinapasabpina na ito ni Senator Risa Ontiveros itong si Kibuloy sa Senado sa March 5. At ang sabi ni Risa Ontiveros ay kung hindi daw dadalo itong si Kibuloy ay pwede na siyang ipa-cite in contempt. So meaning to say pwede na siyang ipa-aresto. Pero taliwas ito sa sinasabi ni Kibuloy mga kapolitika, kasi ang sinasabi niya dito sa kanyang official statement ay hindi lang umano warrant of arrest itong kanyang binabangga ngayon, sapagkat meron din umanong threat or death threat sa kanyang buhay according sa kanyang reliable source. Now, ang sabi dito ni Pastor Apollo C. Kibuloy, kasi marami siyang pinangalanan ng mga personalidad at isa na nga dito itong si Pangulong Bongbong Marcos. Parang nagbigay siya or naglabas siya ng kanyang sama ng loob dito sa kasalukuyang administrasyon mga kapolitika. Kasi itong si Bongbong Marcos, kung ating matatandaan, noong panganahon ng kampanya, election 2022, ay tinulungan nga ito ni Pastor Apollo C. Kibuloy sa pamamagitan ng kanyang istasyon, itong SMNI, na kung saan ngayon ay naging sentro na naman ng mga kontrobersiya, na kung saan ay nanganganib na tanggalan ito ng prangkesa mga kapolitika. Okay, so yun lamang, yun isa sa mga paksa or sa kanyang mga nabanggit na kung saan itong SMNI daw ay tinatanggalan ng press freedom mga kapolitika. At isa sa mga pasabog dito ni Apollo Kibuloy is ito umanong $2 million na patong sa kanyang ulo. At ang kanyang akusasyon dito sa kasalukuyang administrasyon is nakipagsabuatan daw itong si Bongbong Marcos dito sa CIA at FBI. At tinumbok nga niya, pinangalanan niya mismo itong si First Lady Lisa Araneta Marcos at si BBM na nagda-drugs. So ito yung narrative ni Kibuloy. At itong si Kibuloy din umano ngayon kasama nung kanyang mga leaders, kasi itong ang Kingdom Nation na sinasabi nila dyan sa kanyang prayer mountain dyan sa Davao is merong mga leaders mga kapolitika. At ang sabi niya dito is nanganganib umano ang kanilang mga buhay at sila ay nagtatago na ngayon. At ang sabi niya rin doon, kasi ito raw arrest warrant na sinasabi na ilalabas against him ay ang sabi niya dito is kailangan daw naka-video kung meron mang arrest warrant na ilalabas laban sa kanya. So itong pag-search sa kanyang bahay, buong compound, kailangan detalyado at kailangan may kasamang witness. So ang sabi niya, bakit kailangan ng witness? Kasi baka daw sila ay tamnan or magkaroon ng planting of evidence. Kasi ang sabi niya dito, ang tinutukoy niya is baka sila ay tamnan ng bomba, ng armas at ng droga. At tungkol naman doon sa sinasabi ni Kibuloy, kasi binanggit nga niya itong FBI at CIA, pinasinungalingan na nga ito kasi nagkaroon nga dito ng statement itong American authorities na kung saan ay sinasabi nila na dininay nila itong mga allegations ni Kibuloy. Actually, ilang dekada ng araw itong wanted itong si Kibuloy doon sa kanilang listahan for serious human trafficking. So yun ang sabi nila, at hindi nila ito mahuli-huli, at ngayon lang daw nagkaroon ng pagkakataon na litisin itong Apollo Kibuloy, kasi nga meron siyang nakaschedule na hearing sa korte doon sa Amerika this year mga kapolitika. At nabanggit nga rin ni Kibuloy dito mga kapolitika na ito daw buhay niya is ibinigay niya na sa Diyos at hindi daw siya natatakot na mamatay, kasi ang sinasabi niya rito is para hindi rin siya magpapahuli ng buhay mga kapolitika, at sila daw ay lalaban. Kasi kung mamamatay naman daw siya ay mapupunta rin siya doon sa langit, kasi meron din daw siyang kaharian doon mga kapolitika. So yun ang sabi niya. At masasabi rin natin dito mga kapolitika na
dapat rin talagang harapin ni Kibuloy itong kanyang mga accusation kasi sa sinasabi ko nga sa inyo, ako ay taga Davao rin, so meron rin akong idea sa mga kalakaran niya dyan sa Davao. At napaka-serious po itong mga allegations ng human trafficking, itong sexual exploitations at labor violations against him, na kung saan is dapat na linisin niya rin yung pangalan niya doon sa Senado. At ang sabi nga nitong mga testimonials is meron ring mga pinapatay na mga dating miyembro nitong Kingdom Nation niya na lumabas doon sa kanyang territory, mga kapolitika. So ito ang dapat harapin ni Kibuloy doon sa Senado, imbes na magkaroon sila ng world war or magkaroon siya ng statement or dito mag-away lang sa social media, which is wala naman talagang patutunguhan. So dapat iharapin niya na lang yung mga allegations against him, mga kapolitika.